Yun naman po mga hindi hinuhulugan o hindi nare-report sa SSS, not necessarily hindi na po yan covered ng ating Employees Compensation Program. Kung mapapatunayan po ninyo na meron po kayong pinagtatrabahoan na siyang nagsasabi sa inyo kung anong araw kayo magtatrabaho, kung anong oras kayo magtatrabaho, at sila na rin po ang nagbibigay sa inyo ng direksyon kung ano po ang nature ng inyong trabaho, maaari po kayong pumasok sa tinatawag na employee-employee relationship na nagiging batayan po para maging covered, ma-cover po kayo sa ilalim ng Employees Compensation Program. Ganito po ang pwede nyong gawin. Pumunta po kayo sa alinmang branches ng SSS na malapit sa lugar na inyong pinagtatrabaho o sa lugar ng inyong tahanan. Maaari po kayo mag-file doon ng inyong Employees Compensation Benefits. Ilang taon na po ba kayo? Ilang buwan na po kayo nagtatrabaho? Actually po, kulang-kulang na po ako doon na 9 years. 9 years. Oho. So, aksidente po ako 3 years mahigit na. 3 years mahigit na. So, hindi ko po muna i-discuss ang merito ng inyong kaso. Mas mabuti po makapag-file kayo ng inyong Employees Compensation Claim sa SSS, at kung ma-deny po yan ng SSS, maaari po kayong sumulat sa Employees Compensation Commission para po kayong makapag-apila ng inyong kaso. Salamat po. Salamat din po. Meron pa po ako isang katanungan. Okay. Yung meron po ako isang napagtrabahuhan din, yung kasama ko po ay naputol yung 3 daliri. Napaka-safe po ng inyong pinagtatrabahuhan. Opo. Yung una pong napagtrabahuhan ko. Actually, yung daliri niya, 3 yung naputol sa makina. Pero sinagot po ito nung pinaka-boss namin, yung gastusin niya. Pero wala po siyang, ano siya ng benepisyo, pero hindi siya binayaran. Hindi po binayaran ng sa SSS. Opo. Yung pagka-aksidente niya, hindi siya binayaran. Sinagot lang yung mga bayarin niya sa ospital. So, lumalabas po na talaga may pinagtatrabahoan kayo, may sumagot po ng gastusin niyo sa ospital. So, kung ano man po yung pinayo ko sa inyo, maaari niyo rin po sabihin sa inyong kasamahan na naputulan ng daliri. Ano po? Pwede po kayong magsama na pumunta sa SSS branch, sa alinmang SSS branch, para po makapag-file ng inyong easy claim. Ano po? Salamat po. Okay, maraming salamat. 9:16 ang ating oras. Babalik ang programang Gabay ng OFW International. Linawin ko lang kasi sa ECC ang makakakuha lang na benepisyo, hindi makakakuha yung mga domestic helpers. Pero yung mga seafarers makakakuha, mga sea-based. Bakit po ganun? Bakit hindi pareho? Ganito po kasi ang distinctions ng land-based at saka sea-based. Dahil nga po ang mandato, ang requirement ng batas ay yung po mga compulsory members. Ibig sabihin po ng ating tinatawag na compulsory members, meron pong employee-employee relationship, at kung meron pong employee-employee relationship, ang kanila pong remittance o contribution sa SSS ay meron pong employer share at meron pong employee share. Sa ngayon po kasi nagkakaisa ang mga organisasyon ng mga seamen na yung po nga mga manning agencies ay register sila, at bukod po doon, hulugan pa po sila ng contribution sa SSS. So, nagkakaroon po sila ng compulsory membership sa SSS. Ito po mga land-based, hindi pa po nagkakasundo ang mga manning agencies dito po sa Pilipinas na register sila as compulsory member po ng SSS. Okay. So, yun po ang distinctions. Okay, Jonas, babalik tayo. 9:70 ng ating oras. Ilang paalala lang mula sa ating mga sponsors dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Kausap po natin si Attorney Jonathan Villasoto ng ECC. So, standby lang. Si Ramon, jeepney operator. At si Felix, jeepney driver. Felix, buti magaling ka na. Mahirap pagkasakit, bossing. Walang kayod, walang kita. Dahil walang SSS, walang sickness benefits. Problema lalo pagtanda ako. Bossing, narinig ko sa radyo. Kami raw pala mga driver, dapat pinagbabayad sa SSS ng mga operator. Oo nga, dapat may SSS para iwas kaso at kulong. Tama, bossing. Pag may SSS, may mga benepisyo. Sige, pupunta ako sa SSS para sa membership natin. Buti na may SSS. May seguridad ako at ang aking pamilya. Ang SSS, kabalikat natin. Okay, ongoing pa rin ang member-get-member raffle promo ng SSS. Napakadaling sumali. Hikayatin lang ang kasamang OFW na maging active SSS member at manalo ng maraming papremyo. Ang SSS member-get-member promo ay hanggang June 30. Grand draw is on September 7 this year. For more information and details about the program, visit the SSS website at www.sss.gov.ph or call SSS 920-6446-255. Kahit saan, panig ng mundo
edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta't ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Para sa mga kababayan nating OFWs, patuloy pa rin po ang advance payment. Para sa PhilHealth, ang mga OFW members ay maaaring mag-advance payment ng 2 years or maximum ng 5 years sa buong taon ng 2012. Ang premium payment ay 1,200 pesos lamang bawat taon. Ito po ay discounted rate dahil sa susunod na taon, ang premium payment ay 2,400 na bawat taon. Maraming salamat sa Pag-ibig Fund. Pag-ibig Housing Loan borrowers who are remiss in their payments now have a chance to update their accounts through the fund's housing loan restructuring and penalty condonation program. This program will run until June 30, 2012. Qualified to apply are borrowers whose accounts are in arrears for at least 3 months. For more information, please call the Loans Management Group at telephone numbers 654-7276, 654-6559, 654-7241 or 654-7294. You may also call the Pag-ibig hotline at 724-4244 or get in touch with the provincial branch nearest you. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan na 9:20. Nintay natin yung Hong Kong. Yan, namimiss ko na si Tita Carrie. Oo nga, ba't hindi sila tumatawag? Anyway, okay lang kasi meron tayong attorney ngayon. So, attorney, pwede ba namin pag-usapan, bukod doon sa ICC, meron kami mga isisingit na legal advice. This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Yan, Jonas, baka meron ko itanong na legal advice. Kanina nakwento ko, problema ito ng mga OFW. Sigit lang natin, balikan natin ICC, ano? Sige, Tita Lou. Yung mga OFWs na padala ng pera sa Pilipinas, syempre walang accounting, mag-asawa kayo, walang resibo, di ba? May nagrereklamo sa atin na padala sila ng padala. Itong mga OFW na ang mga asawa tambay sa sa probinsya, bili ng motor, bili ng tricycle, bili ng kung anik-anik. Walang accounting, walang resibo. Tapos nag-away. Naghiwalay. Nainis at sinisingil niya. Kasi baka binili kong motor dyan. Wala ka namang katibayan na pera mo yun eh. So, ano ba ang may papayo nyo sa mga OFWs na nakikinig online ngayon, di ba? Para ma-protection na nila ang sarili nila sa mga tarantadong mister na yan. Attorney, paano? Programang Midnight Advice. Advice talaga. Kasi maraming ganyan na sumusulat sa atin. Naisahan si Mrs. ni Mr. Maaari pong pumunta na sa puntong hiwalayan na talagang magkaroon na sila ng separate na property, na magkaroon sila ng account kung ano yung para kay Mrs. at saka para kay Mr. So pagka po sa puntong dumating na sa talagang hindi na magkasundo yung mag-asawa at talagang kinakailangan ng paghiwalayan yung kanila pong mga pag-aari, kinakailangan po silang pumunta sa husgado. Pero attorney, tama po ba? Alam ko, pagkakaintindi ko rin, kahit alimbawa, yung isa lang sa kanila nagkatrabaho sa abroad, yung isa na iwan dito para asikasuhin ng pamilya, you would consider all the properties na pinadala o binili sa pamagitan ng pera ng OFW as conjugal property. Tama po ba?
sa punto pong lahat ng naipundar mula po sa pera na ipinadala, lahat po yun ay maaring ituring na pag-aari ng mag-asawa. Kahit wala pong Kahit trabaho. tambay lang si Tama po Mister yun, tama at po yun. nagsasabong Oo, dahil po nagpapangits sa lang. intensyon ng ating family code na magkaroon po ng talagang sa konsepto po ng mag-asawa na kung ano po yung pag-aari ng isa, magiging pag-aari na po ng dalawa. What is mine is yours. What is yours is mine. Kung wala po silang wala po silang agreement bago po sila ikasal. Kung walang prenuptial agreement. Tama po yun. Okay. At saka kasi parang tama ba attorney, ang presumption ng batas, sige, ikaw yung nagtatrabaho doon, yung naiwan naman dito, inaasikaso naman yung pamilya. Minsan nga, madalas nga, Tama hindi. po yun. Minsan nga kumakaliwa pa. Diba? Yung sumakabilang bahay. Kabilang bahay. Maraming ganyan, kaya, di ba napansin mo, attorney, sabi ng isang kaibigan naming abogado rin, dumami yung mga OFWs, lalo yung mga misis na nag-abroad, tumatapang mga misis, sumbat, tambay ka, lahat ng padala ko. Saan mo dinadala hanggang sa maghiwalay? Dumadami daw yung mga annulment cases, no? Malungkot na katotohanan, pero totoo yan. Nangyayari po sa isa pang epekto ng matagal na paghiwalay ng mag-asawa. Opo. Hirap kasi buhay. Oy, ano lang yan? Bonus lang yan, ha? Kasi pag-uusapan natin ngayon all about ECC. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Di tumawag ang Hong Kong 924 ang ating oras. O okay lang para masolo natin si attorney. Attorney, yung bang sakit sa puso, kung ikaw ay inatake sa puso habang ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa, ito ba ay compensable? Marami po pong tinitingnan dyan ng ating mga medical evaluators, pero not necessarily nagkaroon po ng heart attack habang nagtatrabaho o habang kahit po nasa labas ng pinagtatrabahuhan at nagpe-perform po ng duty, habang kagaya po ng mga messenger o collector na inatake po sa puso habang nasa kalsada o nasa labas, may ibang conditions po na tinitingnan ng ating medical evaluator. Sa po bang napakabigat nung trabaho niyang ginawa para po pagmula ng sakit sa puso, laban naman po sa lifestyle o medical history nitong taong ito. Bago po siya magkaroon ng atake sa puso, papapasok pa rin po ang factors ng kanyang personal and social history. Meron po bang history ng diabetes? Meron po bang history ng cigarette smoking o alcoholic beverage drink? Lahat po yan kinukonsider ng ating mga medical evaluators. Kung inatake siya sa bahay, hindi na pwede. Depende pa rin po ano po ba yung pinanggalingan niyang trabaho bago po siya magkaroon ng atake sa lahat po yan. Lahat po yan papasok sa pag-evaluate po ng mga easy cases. So anong mga dokumento ang dapat handa o ipresenta para mag-claim? Kasi medyo mahirap patunayan yan na baka nagsinungaling na hindi naman pala sa work site. Maaari po niyang gamitin yung kanyang medical records, yung pong opinion ng attending physician niya. Lahat po yan. Lahat po yan papasok sa pag-evaluate ng employees compensation cases. Okay. Kasabay na rin po yung mga medical findings.